magrevolusyon, mag-people power laban sa kanya dahil siya ay mahina ng pagkakatawan. No? So, eto na nga guys, no? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. Eto pa lang si PBBM guys, pagkatapos ng kanyang event nung isang araw, ay bumalik daw ito sa ospital. Sinundo daw ng helicopter. Totoo ba yun guys? May kumakalat kasi na bali-balita guys, no? Na si PBBM ay malala na daw talaga ang sakit nito. Pinilit lang daw magtrabaho saglit, magpakita sa telebisyon or sa mainstream media or sa atin para sabihin na malusog siya at walang sakit. Dahil ito ng palasyo, natatakot na sila na malaman na itong si PBBM ay may sakit. Dahil natakot silang mapalitan ni BP Sara. O, di ba? Kung maalala niyo po na ito daw si PBBM, sabi ni Harry Roque mula daw sa kanyang source, na si PBBM daw ay naghabilin na kung anumang mangyari sa kanya, mawala man siya sa mundo, titiyakin daw na si BP Sara ay hindi makaupo sa Malacanang. Yun po ang kanyang habilinhan. Napansin niyo po ba? Noong nag-speech po siya sa kanyang event, kahapon ba yun? Or noong isang araw about sa TESDA? Inubo siya, di ba? At hiningal, ilang beses po siyang inubo. Para hindi na niya kaya magtrabaho talaga. At mapapansin nyo rin na may bit-bit po siyang toilet bag sa kanyang tagiliran. Doon daw po ito si PBBM napupo. Napupo. Kasi ito daw si PBBM ay kagagaling lang daw ito sa operasyon. Ayaw lang talaga nilang aminin. Dahil yun nga, natatakot na sila na baka mamaya biglang mapalitan ni BP Sara, di ba? So ito yung itong post ni Jojo de Guzman, oh. Ano yung helicopter, oh. Ayan po, oh. PBBM sinugod. After ito ng event, guys, yun po ang usap-usapan. May mga source kasi sila. No, may mga nagsasabi na ganon. Sinugod na ulit sa ospital pagkatapos ng event. Oh, di ba? Tapos, marami din mga netizens ang nakapansin. Nang sabi nga nila, confirm nga pala talaga na etong si PBBM ay kagagaling lang sa operasyon ng kanyang bituka. Kasi yung bituka daw niya guys ay nabubulok na dahil sa kanyang sakit na diverticulitis. Inoperahan yata, pinutol yung mga bulok-bulok at tinanggal yung mga bulok-bulok. Tapos nilagyan na lang ng toilet bag para doon na siya magdumi sa kanyang toilet bag, di ba? Yan yung picture, oh. Makikita niyo yung picture, yun, oh. Oh, ito yung post ni Harry Roque, oh. Yan, oh. Grabe, napansin talaga ng mga netizens, kasi kung belt bag yan, bakit siya magbe-belt bag? Nasa event, mag-belt bag, di ba? Tapos napapansin ng mga netizens, kung belt bag yan, bakit dito lang, banda sa kabila, ang may parang, anong tawag doon sa Tagalog? Basta yung napansin nila na may parang burot-burot. Anong tawag na sa Tagalog? Lumubo ba? Lumubo. Tapos sa kabila, wala. Flat. Kaya, ayun, sabi nila, tae-proof vest yun. Grabe naman itong mga commenters. Imbis nakafocus ako sa picture, nabasa ko itong nag-comment, tae-proof daw. Either catheter or bandage or ghost drainage project. Baka powdered milk, sabi ng mga commenters. Diba? So, kung totoo man yun, na may siya dito, ang plastic, colonoscopy ba yun? Tawag doon, guys? Kung saan doon lumalabas yung kanyang dumi, ibig sabihin nun, totoong naoperahan siya. No, tinanggal yung mga bulok-bulok ng kanyang bituka, di ba? Ito yung nag-viral ngayon na ang dami nagduda na si PBBM parang lalabas lang saglit
para magpakita sa publiko tapos babalik ka agad doon sa paggamutan. Di ba? Ayon nga kay Harry Roque, no? Ayon kay Harry Roque, na itong si BBM ay posibleng matulad ng kanyang ama. Ito palang ama ni PBBM noon ay may malubhang sakit ito, ano? Hindi binalita, hindi sinabi na may sakit siya. Yun pala, nagtayo na ng sariling hospital doon sa loob ng Malacanang. Doon siya nagpagamot. Kaya itong si PBBM, mukhang, ano yata, baka totoo nga. Itong sabi ni Harry Roque na baka may mga doctors na, mga nurses sa Malacanang at doon na siya nagpapagaling. Di ba? So, itong nag-comment, basahin natin. Pag nasa right po, liver. Pag nasa right po, liver. Pag nasa left naman po, pwede din sa bituka. Katakot yan kasi kung meron man pang forever na palitan yan, every 3 days. Kung sa bituka po, at kung sa liver naman po ay every 3 months. Depende. Hala, katakot pala at nakakaano yung sakit pala na yan, ano? Dahil sa sipag daw niya mag-work, sabi ni Clear, di na natutulog at di rin nagsisiyar. Commenters. Sabi niya, diyan siya tumatay at umiihi. Naku po, parang malapit na. Ay huwag na lang, akala ko vest lang yan. Parang daladala niya yung CR niya. Di ba? Nag-viral po itong post ni Attorney Harry Roque, ano? So, ito yung video ni Attorney Harry Roque, ipapanood ko sa inyo. Marami kayong malalaman patungkol doon sa sekreto ng ama ni PBBM, si Fem, no? Na ito pala nagkasakit, hindi pinaalam sa publiko hanggang sa namatay. Ginawa nilang hospital ang Malacanang. Lahat ng mga equipment na kinakailangan ni Marcos para sa lupus, para sa heart at para sa kidney, dinala nila sa Malacanang. Meron talaga silang parte ng Malacanang Palace kung saan nakatira ang mga Marcoses ng ginawang hospital. At siguro, ipinasok nila lahat ng kinakailangang equipment galing sa heart center, galing sa kidney center, at sa iba't iba pang mga hospital. So, hindi nila dinala si Marcos Sr. sa hospital, dinala nila ang hospital sa Malacanang. Pangalawa, alam niyo ba na para hindi mag-leak out ang tunay na kalusugan ni Marcos Sr., sila'y nagdala pa ng mga dayuhang mga doktor. Kasi kapag namang dayuhang doktor, hindi magkakalat na katotohanan. Walang panggagalingan ng katotohanan tungkol sa estado ng kalusugan ni Marcos Sr. Kaya nagdala sila ng sariling doktor. Sa dami naman kasi ng nakaw ng mga Marcoses, kahit magkano pa ang singilin ng mga doktor na dayuhan, nababayaran. Pangatlo, noong mga panahon na yon, wala naman talagang kalayaan ng malayang pamamahayag. So, kontrolado lahat ng impormasyon na nai-release sa publiko. At dahil dyan, naitago nga nila yung kalusugan ni Marcos. Now, bukod pa doon sa ang katotohanan tungkol sa kalusugan ni Marcos ay baka magresulta sa kawalan ng kumpiyansa sa kanya ng mga Amerikano, syempre, takot din ang mga Marcoses ng mga panahon na yon na kapag nalaman ng mga Pilipino na talagang malubhan ang kalusugan ni Marcos, hindi na sila matatakot na mag-alsa at magrevolusyon laban kay Marcos dahil alam nila wala nang lakas at hindi na talaga tatagal itong Marcos Jr. So importante sa kanila na pasinungalingan yung kanyang karamdaman nang sa ganon patuloy ang kumpiyansa ng Amerika, patuloy na matatakot ang mga Pilipino, ang tao kay Marcos at hindi sila mag-iisip na patalsigin nga si Marcos. So sila po'y naging matagumpay. Nagdududa ang taong bayan, pero dahil ang ospital ay nasa loob ng Malacanang, binibihisan nila si Marcos kapag may mga pagkakataon para ipakita sa taong bayan na kunwari nagtatrabaho pa si Marcos. Totoo po, meski meron siyang kidney disease noon at prone to infection, nagkakaroon talaga siya ng mga functions na fully televised para lang patutuhanan na malakas pa si Marcos at hindi nakalatay na sa ospital. So naniwala naman ng maraming tao kasi nga hindi naman nagpupunta sa ospital. Hindi gaya ng nababalita ngayon kay Marcos Jr. na nagpupunta ng ospital. Pangalawa, nakikita ng regular sa telebisyon. At alam niyo ba, may chismis pa na kaya naman regular nakikita si Marcos ng mga panahon na yun, meron daw double si Marcos na ginagamit. At ang ginagawa,
ay talagang kinukunan lang yung yung double at hindi naman pinagsasalita. Kasi pag pinagsalita yun, mapapansin na iba talaga ang pamamaraan ng pagsasalita at malalaman na hindi si Marcos talaga yon. Ngayon, bakit ko binalik itong kasaysayan nito kung paano pinasinungalingan ng Marcos Sr., ang diktador na ama ni Bangag, ang kanyang kalusugan? Well, una-una, yung motibo nga. Manatili ang kumpiyansa ng Amerika, manatili ang takot ng taong bayan, at para sabihin na walang dahilan para palitan si Marcos Sr. Punta naman tayo ngayon kay Marcos Jr. Ang pagkakaiba, nung una, sinabi nila na nagpunta lang for medical observation itong si Marcos. Walang pag-amin na siya nagpunta sa ospital. Makikita nyo na yung unang tangka nila ay gayahin yung ginawa ng ama niya na hindi pupunta sa ospital. Kasi pagpunta sa ospital ay talagang kumpirmasyon na merong sakit talaga si Marcos Jr. Ang tingin ko, ang plano talaga nila ay wag magpunta sa ospital at ilipat ang ospital sa Malacanang mismo. Pero ang sa tingin ko, wala silang sapat na panahon para maglipat ng lahat ng equipment na kinakailangan ni Marcos Jr. Wag po kayong magugulat kung pati instant operating room ay talagang ililipat nila sa Malacanang. Ganyan po ang ginawa nila kay Marcos Sr. Yung kinakailangan ng kidney transplant ni Marcos Jr., hindi po siya nagpunta ng ospital. At pati ang Bangag, ang Marcos Jr. na nag-donate ng kidney, ang balita, dyan po sa Malacanang ginawa yan. So kayang-kaya nila bumuo ng isang operating room sa loob mismo ng Malacanang. Pero nung nagkaroon ng emergency medical condition siguro si Marcos Jr., wala pa silang pagkakataon na ayusin ang ospital sa Malacanang. Ay nako, wag po hindi ako magtataka kung ngayon as we speak, gumagawa na sila ng operating room, ng dialysis center, at kung ano-ano pang kinakailangan ni Marcos Jr. kapag siya ay natuluyang magkasakit. No? Dito nga sa kanyang diverculitis na magre-resulta sa malawakang infection at magiging banta dun sa katunayan na iisa lang ang kidney niya at dapat maiwasan talaga ang infeksyon na mangyayari kapag hindi lumabas ang dumi sa katawan ni Marcos Jr. So sa tingin ko, dahil hindi paggawa ang hospital sa Malacanang, nagpunta muna sila sa St. Luke's at pinasinungalingan na lang na seryoso ang kanyang kalusugan at pinalalabas lamang na for medical observation lamang. Pero meron po talagang tangka na gayahin ang ginawa ni Marcos Jr. At sa tingin ko, while we speak, walang kaduda-duda, gumagawa na sila ng ospital kasama ang operating room dyan sa loob ng Malacanang para paghandaan yung darating na panahon na baka kakailanganin na nga ni Marcos Jr. na operasyon. Pag siya po'y nag-operasyon, hindi po yan mag-aanunsyo. Kasi alam nila na kapag nag-operasyon, delikado yung kanyang diverculitis. Yan po yung sinasabi ng mga medical literature na kapag nakailangan ng operasyon, ibig sabihin, nag-spread ng infeksyon sa kanyang colon at baka sa ibang parte ng katawan. Kaya itatago nila yan at kung kinakailangan ng surgery, baka gawin nila yan sa Malacanang. Ano pa ang kaparehong nangyayari sa panahon ng kanyang tatay? Wala pong malayang media nung panahon ni Marcos. Kaya kontrolado ang labas ng impormasyon. Well, ngayon po, mayroon naman tayong malayang media. Ang problema, centralized naman po ang release ng impormasyon kay Auntie Claire at si Auntie Claire wala naman pong sinasabing marami tungkol sa kanyang medical condition. Hanggang wala pong pumunta sa korte at humingi ng totoong medical bulletin sa mga doktor ng presidente, hindi natin malalaman ang tunay na kalagayan ni Marcos Jr. So parang kapareho din ang ginagawa ngayon ng administrasyon ng anak sa kanyang ama na linilibitahan ang impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Bagamat meron tayong malayang pamamahayag. No? Aanhin mo naman ang malayang pamamahayag. Kung ang pinag-uusapan ay kalusugan, ang kalusugan naman po talaga, yan po ay privileged communication, absolutely confidential, except that pagdating sa presidente, sinasabi talaga ng saligang batas na kinakailangan pag malubha ang kalusugan, dapat magbigay ng ulat sa taong bayan. Pero dahil nga pareho din ang motibasyon ni Marcos Jr. para pagtakban ng kanyang kalusugan at ano itong kanyang mga motibasyon para hindi mawala ang kumpiyansa ng Estados Unidos sa kanya.
na patuloy siyang suportahan bagamat siya'y sinusuko na ng taong bayan. Pangalawa, para hindi isipin ng taong bayan na po pwede nang magrevolusyon, mag-people power laban sa kanya dahil siya'y mahina ng pagkakatawan. No? At siyempre, para bigyan ng kasinungalingan na normal pa rin ang patawad sa gobyerno, ang palakad sa gobyerno, bagamat alam naman natin na maski normal ang palakad ng gobyerno, wala namang solusyon na binibigay itong Marcos Jr. sa ating mga problema ng kagutuman, sa korupsyon at iba pang mga hinaharap nating mga suliranin. No? So, ano mga kapareho? Kapareho ang mag-ama na may sakit. Kapareho ang may mag-ama na itinatago ang tunay na kalagayan ng kanilang kalusugan sa taong bayan. Pareho ang motivasyon nila para hindi mawala ang kumpiyansa ng Amerika sa kanila, para ang Pilipino ay hindi mag-isip na panahon na mag-alsa at paalisin sila sa pwesto, at para iparating ang kasinungalingan na normal ang patakbo sa gobyerno. Ang mga pamamaraan, well, bagamat mas maraming kalayaan ngayon ng mga mamamahayag, limitado naman ang pag-release ng impormasyon. Alam niyo ba, yung mga provision sa saligang batas nga na ang kalusugan ng presidente pag malubha ay dapat isa publiko, dahil nga yan sa ginawang ng Marcos Sr. na isinikreto ang kanyang malubhang kalagayan. Kasi siyempre, pag malubhang kalagayan, alam natin, magkakaroon na ng change in presidency. At pagkaroon ng change in presidency at ayaw umalis ang presidente, yan ang iniiwasan nila. Now, ang hindi ko lang alam ngayon, kung talagang gagamit din sila ng double ni Marcos Jr. para palabasin na normal pa rin ang patakaran. Pero makikita nyo na tinatangkanan nilang gagamitin yan. Bakit? Well, nasiwalat na po na para pasinungalingan yung malubhang kalusugan ni Marcos Jr., nagpapalabas sila ng mga videos na nakikipag-beating si Marcos. Pero lumalabas naman ang katotohanan na ilan sa mga videos na kailan lang nila lumabas ay nangyari na nung nakaraan, gaya ng farewell visit ng US Ambassador. Linabas nila yung farewell visit parang 4 o 5 araw na matapos yung actual visit. Para lang pasinungalingan yung kumakalat at chismis na sunod-sunod na ang pagkatsila ng activities ni Marcos Jr. So pareho din ang ginagawa nila ngayon na pinalalabas na normal pa rin ang kalusugan para hindi mag-isip ang taong bayan na wow, yung mga yung mga nananahimik dati na talagang sawan-sawa na at pikom na at punong-puno na sa mga kabalbalan ni Marcos, wag isipin na mahihirapan sila na mag-people power laban sa kanya. So nakikita niyo po para talagang nauulit muli ang kasaysayan. Tayo naman, kaya naman natin binago na nga yung saligang batas para gawing obligasyon na ng presidente na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan pag meron siyang malubhang kalusugan, para yung taong bayan ay makapaghanda doon sa pagpalit ng tao na magiging pinakamakapangyarihan sa ating bayan. Ngayon naman po, meron naman tayong number 1, malinis. Number 2, abogado. Number 3, minapatunayan ng kakayahan na Vice President na magiging susunod na presidente kahit pa pumanaw na ang Marcos Jr. In fact, walang dahilan para tayo matakot kung mawala si Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr. nga, wala namang nagawang matino sa ating bayan. Puro kapalpakan. At kaya nga marami sa atin na excited na magpalit na ng presidente dahil alam naman natin na bagamat mas bata itong si Inday Sara Duterte at mas kakaunti ang karanasan sa pamumuno, ang katunayan niyan, hindi naman siya walang karanasan. 2-time mayor, 1-time vice mayor, vice president, okay? And siguro for 2 years, Secretary of Education. Bukod pa dyan, unlike Marcos Jr., hindi lang college graduate si Inday Sara Duterte, abogada pa, pumasa pa ng bar exam. So, bilang tagapagpatupad ng batas, alam niya kung anong ipapatupad niya dahil siya ay abogado. Yan naman po hindi nagawa ni Marcos Jr. at hindi nga natapos man lang ng kolehiyo. At siyempre, ang persepsyon ng tao, hindi gaya ng pamilyang Marcos, ang pamilyang Duterte ay hindi po kleptomania. Alam niyo yung kleptomania? Yung addict sa pagnanakaw. Kinikilala po natin ang mga Duterte dahil sa kanilang malinis na pamumuno. Hindi man sila perpekto, maraming binabato sa kanila, pero ang katunayan niyan, walang pwedeng bumato sa kanila na sila'y corrupt.
At siyempre, alam natin na may political will ang Duterte na kapag sinabi nila na gagamitin nila ang kapangyarihan ng presidente para itaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino, yan po ay gagawin nila. So mga kaibigan ha, nakikita natin kung paano nauulit ang kasaysayan at kung paano pinaghahandaan talaga ni Marcos Jr. na gawin ang lahat ng ginawa ng kanyang ama para pagtakba ng kanyang kalusugan dahil sa kanilang kagustuhan na huwag maging presidente ang isa na namang Duterte. Pero tayo po ngayon, meron po tayong bagong sandata. Unang-una, ang saligang batas. Pwede tayo pumunta sa hukuman para sila ay mapilitang ilabas ang tunay na impormasyon tungkol sa kalusugan ng presidente. Pangalawa po, bagamat kontrolado pa rin ng mga Marcoses ngayon ng media dahil si Romualdez ngayon ang nagmamayari ng karamihan ng mga media outfits at patuloy na sinusupil ang mga independenteng mga media outfits gaya ng SMNI at ang mga vloggers na tinatakot at in fact, isa na namang pananakot ngayon ay laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat ng mga peking impormasyon tungkol sa kondisyon ng kalusugan ng presidente. Wala pong pagkakaiba yan doon sa suppression ng press freedom sa martial law. Ang pagkakaiba ngayon, lahat tayo po pwedeng maging mamamahayag dahil sa teknolohiya ng cellphone at ng internet. So mas mahirap po nilang itago ang katotohanan maski gumawa pa sila ng sariling ospital sa Malacanang. Dahil tayo ngayon, pinagpala na ng Panginoon ng sandata laban doon sa mga kasinungalingan na ikakalat nila tungkol sa kalusugan ni Marcos.